Grabe ang ginawa ng Barangay Ginebra kagabi kung saan nagawan nila ng paraan para manalo kontra dito sa San Miguel kahit ilang beses lumamang ng 16 na puntos itong SMB na tatawag natin na bayani. Itong Barangay Ginebra, ito si LA Tenorio. Nakita naman ninyo yung 3-point shot na ginawa nitong si Tenorio. Kaya ibig niya sabihin, tabla na ngayon itong serye dito sa best of 7, meron ng game 7 at yung momentum nasa Barangay Ginebra. Kaya yan ngayon, masasabi natin talaga na mukhang magiging matindi yung posibleng mangyari dito sa Game 7. Of course, anybody's ball game yan, sabi nga nila. Pero mukhang magkakaroon ng momentum itong Barangay Ginebra dahil doon sa panalo nila. Alam natin na maraming naniwala na kaya na ng San Miguel yun dahil ang laki na nung lamang nila. Pero nagawan pa rin ang paraan nitong Barangay Ginebra na manalo. So, ang ibig niya sabihin ngayon, pagdating dito sa Game 7, yung momentum nasa kanila. Para naman sa panig ng San Miguel, kinakailangan magawan nila ng paraan. Yung pag nakakalamang sila, huwag silang magko-collapse. 2 beses na yung nangyari. Doon sa game 1, kung matatandaan ninyo, ganyan din ang nangyari. 1 point din ang panalo ng Barangay Ginebra nung mag-collapse ang San Miguel. So, kinakailangan kung ikaw SMB, maayos mo yung ganyang bagay na hindi na ito maulit. Sa panig ng Ginebra, kinakailangan lang nilang ipagpatuloy yung kanilang magandang ginawa. At syempre, kinakailangan din naman mag-click yung outside scoring nila. Kung hindi dahil kay LA Tenorio, malamang tapos na ang serye na ito. Kaya kinakailangan mag-step up din yung ibang players ng Ginebra katulad nila Jamie Malonzo at Stephen Holt. Samantala naman, itong Barangay Ginebra nga ba, posibleng magkaroon ng tinatawag na magic bunot o bagong player na huhugutin para sa Game 7 para gulatin itong San Miguel Beer. Marami naniniwala ngayon na baka itong Ginebra magpalakas palalo bago mag-Game 7. So magkakaproblema niyan ang San Miguel. Kaya tignan na lang natin kung anong gagawin ng Barangay Ginebra. Kung sino naman yung susurpresa sa San Miguel. Ito sa Game 6 si Tenorio. Sa Game 7, sino naman kaya? Ang isa pang balita ngayon, itong Abang Chooks to Go ay gagawa na rin ng sarili nilang basketball team dito sa PBA. Alam natin itong Chooks to Go ay isa dito sa mga tinatawag na main supporters ng Philippine basketball pagdating sa 3-on-3. Pero ngayon gusto na raw nito magtayo ng isang PBA team at mukhang humihiling na lang ng permiso dito sa PBA. Alam natin ang magiging issue dito sa Chooks to Go ay dahil pareho sila ng produkto nitong Magnolia Chicken Templados. Pero katulad naman itong Converge Fiber XRs na internet ang service, kalaban naman yan yung sa TNT pero pinayagan ng MVP Group. Kaya sa tingin ko papayagan din naman ng SMC itong Chooks to Go na magtayo ng PBA team. At saka marami namang produkto ang SMC so pwede nilang palitan yung pangalan ng Magnolia anytime naman. Pwedeng ibalik yan sa Pure Foods Hot Dogs for example. At sa tingin ko magiging maganda dito sa PBA kung magtatayo ng sariling team itong Chooks to Go dahil alam natin na financially very capable naman ito at alam din natin na meron na itong experience sa pag-handle sa basketball so hindi na magiging problema yan. Kaya magiging maganda sa PBA kung sakasakali na itong Chooks to Go ay tuluyan ng sumali dyan dahil magkakaroon ng tinatawag na balanced competition. Katulad ng naibalita natin, itong Strong Group Athletics pwedeng magtayo ng sarili nilang basketball team. Kaya naman ngayon, baka naman itong Chooks to Go, yan naman ang magtatayo din ng isa pang team sa PBA. Kaya naman magiging good news yan para dito sa liga kung sakasakali. At alam din natin na itong Chooks to Go naman ay isa dito sa mga hindi matatawag na farm team yan. Talagang yan gusto yung nananalo kaya masisiguro natin kapag sumali yan sa PBA, gagawin yan ang lahat para masigurado na sila yung team na lalaban talaga sa kampiyonato at hindi yung magpapadehado dito sa SMB, sa TNT at sa Barangay Ginebra. Kaya good news yan. Napag-uusapan yung good news kung kayo ay fan ng TNT, masaya ngayon dahil nakapasok na sila sa finals pagkatapos talunin itong Reynolds and Elasto Painters. Ibig sabihin may chance na talaga sa Grand Slam itong TNT dahil for the third straight conference nakapasok sila sa finals. Nanguna na naman itong si Jordan Heading at si Brandon Rosser. So ang laking bagay niyan talaga para dito sa Tropang Giga lalo na. At may injury pa itong si Kelly Williams at hindi pa natin alam kung kailan makababalik si RR Pugoy. Pero dahil may Game 7 itong San Miguel at ang Ginebra at merong break yan bago mag-finals, magkakaroon ng mahabang pahinga itong si RR Pugoy at Kelly Williams para makabalik para dito sa TNT Tropang Giga. Kaya magiging good news yan kahit na tandaan natin, wala pa dyan si Reynan Batak at si Jason Castro. So, ano pa man ang mangyari, maganda future ng TNT Tropang Giga. Kung sino man ang makalaban nila, San Miguel o Ginebra, sigurado
magiging matindi yung labanan dito dahil alam naman natin na itong TNT Tropang Giga prepared na yan kahit sino dyan sa dalawa ang kanilang makakaharap. Kaya kinakailangan na lamang talaga na itong TNT masiguro nila na magkakaroon sila ng mas malakas na puwersa pagdating dito sa finals. Ang importante dyan sa tropa na tapos na nila yung serye kontra dito sa Rain or Shine at ngayon ay magiging handa na sila para lumaban talaga dito sa finals regardless kung sino kalaban. At ngayon, itong TNT Tropang Giga, alam din natin na meron pa yung mga plano na kumuha ng mga additional players para maging mas malalim yung kanilang roster sa darating pang season. At yan ang pinaka-importante kung ikaw ang TNT. Masiguro mo na magkakaroon ka ng iba pang mga players na magagamit talaga na magbibigay ng dagdag lakas dito sa iyong koponan para masiguro natin na never sila na magkakaroon ng issue pagdating dito sa pakikipag-match up sa iba't ibang mga koponan sa PBA. At ang huli nating balita ngayon, itong San Miguel, sila ngayon ang under pressure dito dahil dito sa nangyari kontra sa Barangay Ginebra. Dapat natapos na itong serye ng tambakan nila ang Ginebra noong Game 6 pero dahil dito sa galing ni LA Tenorio nakabawi itong Ginebra. At yan din ang dahilan kung ba't marami naniniwala ngayon na dito sa Game 7 magkakaroon ng matinding pressure kontra dito sa Beermen. Dahil medyo mabigat talaga kung makakaharap mo itong Ginebra sa Game 7 dahil alam naman natin yung experience ni Coach Tim Cone at syempre ito rin dyan lalabas yung crowd factor. Siguradong mag-overflow yung crowd para dito sa Barangay Ginebra at baka ma-pressure yung mga players ng SMB. Kaya kinakailangan talagang gumawa sila ng major adjustment ngayon. Kung ikaw San Miguel, ang importante magkaroon ka ng tinatawag na strong start. Katulad nung Game 6, yung maganda yung umpisa nila at yan ang dahilan kung ba't kinakailangan dahil kailangan maalis mo yung crowd dito sa Barangay Ginebra. Kapag nakalamang ng malaki San Miguel, tatahimik yung crowd at yan ang magiging sabihin nating bentahe ng Beermen. Kaya kinakailangan umpisa pa lang tambakan na nila itong Barangay Ginebra. Dahil kung magiging close yung game hanggang bandang huli, magiging factor na dyan yung crowd talaga. Kaya yan ang kinakailangan ngayon pag-isipang mabuti nitong San Miguel Beer. Kapag yan ay nangyari, sigurado na magkakaroon ng malaking problema itong Beermen. Kaya kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan talaga na sabihin na natin pinagsisisihan nila o pinaghihinayangan yung nangyari dito sa Game 6. Pero tapos na yan. Kinakailangan ngayon gumawa sila ng paraan para masiguro na dito sa Game 7 ay ipapakita na nila lahat ng kanilang gagawin para naman masiguro na hindi sila mababaliwala yung kanilang pinagtrabahuhan dito. Dahil syempre alam naman natin ang SMB gusto niyang bumawi at makapag-champion o maka-finals muli dito sa Philippine Cup. Shoutout kay Michael D, kay Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, kay Enju, pinabati din natin si Ireneo Salangsang, at ang iba pa natin si Jonel Alago na si Lino Valles family, RG Bueno at Dalina family, at ang iba pa nating mga regular na mga viewer.